Hindi pa rin nilulubayan ng kontrobersya si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hawak niyang umanong Cabral Files. Ilang buwan din niya kasing inupuan ang mga dokumento bago ibigay sa Senado. Kaya't kaduda-duda daw na ang kanyang motibo. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang ibigay kahapon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kopya ng ani ay Cabral Files sa Senate Blue Ribbon Committee. Bagaman sinubukang i-authenticate ng DPWH officials ang mga dokumento sa gitna ng pagdinig, kailangan pa raw ng sapat na oras para ma-validate ito at maikumpara sa mga dokumentong nasa loob ng kanilang records. At sa files ng yumaong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral, sinabi rin ni Senator Rodante Marcoleta na hindi raw competent si Leviste para ilabas ang laman ng mga dokumento dahil hindi naman daw siya taga-DPWH. He is not even a staff of DPW. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. Bukod sa mga binasang umano'y nakalaang budget para sa ilang mga personalidad, walang masyadong natalakay sa Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga impormasyong nakapaloob sa umano'y Cabral Files. Nang tanungin si former DPWH Secretary Manuel Bunoan, sinabi nito na pamilyar siya sa mga ipresentang dokumento at posible raw na ito ang listahan ng total allocations para sa General Appropriations Act o GAA. Sa isang panayam sa Abante Radio, sinabi ng political analyst na si Professor Eric De Torres na tila nag-backfire ang delaying tactics ng kongresista sa paglalabas ng mga dokumento. Para sa akin, dapat na matagal. Inilabas niya na yan. Ang tagal-tagal niya nang sinasabi na kesyo involved si ganito, may naratibo pa na ayaw ipalabas ni Sec Beans. Nababaliktad ngayon tuloy siya. Kini-question yung kanyang kredibilidad pagdating doon sa kumpanya na meron siya at sa buong estado niya bilang isang mambabatas. Kung dati pa, binuksan niya na yan, inilathala niya na yan, so tapos yung usapan. Sa naging pagdinig kahapon, sinabi ni Leviste na maliban sa kanya, may ilan pang grupo na may hawak ng mga parehong dokumento. Isa raw dito ang kampo ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson at isa rin ang Billionaire News Channel. Nauna nang naglabas ng mga ulat kaugnay ng tinaguriang DPWH leaks. May I also kindly add that I believe there are two other groups that also have soft copies of this same file. One is the Office of Senator Lacson, who I understand obtained it from the lawyer of the family of Yusek Cabral. And the second is Billionaire News Channel, who must have obtained it from some other source within DPWH separate from me. Maring itinanggi ng BNC ang pahayag ni Leviste. Ayon sa official statement ng network, hindi kailanman binigyan ng BNC ng kopya ng umano'y Cabral Files. Dahil dito, walang factual basis para sabihing pareho ang nilalaman ng mga nasabing dokumento. Dagdag ng BNC, ang mga dokumentong nakuha nito ay iniulat at biniripika ayon sa pamantayan ng pamamahayag at para sa interes ng publiko. Paninindigan ng network, nananatiling independent ang Billionaire News Channel at ang tanging obligasyon nito ay nakatuon sa accuracy, verification at sa karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.